Una po, ang malinaw, may nakomit na kasalanan si BP Sara. May corruption na involved. Dapat yun establish sa ating taong bayan. Establish sa taong bayan yun. Pangalawa, hinahamon namin ng Kongreso. Hinahamon namin ng mga congressman. Dapat manindigan kayo sa tama. At para manindigan kayo sa tama, basahin ninyo yung nakapile na tatlong complaint. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila dumadami na ang sumasang-ayon sa impeachment ni Sara Duterte. Ayon po kasi sa balita, sa sinagawang survey ng Pulse Asia, halos 61% ng mga Pilipino ang gustong-gustong i-impeach na si Sara Duterte. Ito rin ang pinaglalaban ng mga nag-file ng impeachment kay Sara. Nagkaisa silang at nagpulong-pulong para ipanawagan sa mga kongresista na ituloy ang impeachment laban kay Sara Duterte. Anyway, panoorin po natin itong balita at ang mga mensahe ng mga nag-file ng impeachment kay Sara. Suportado ng 41% ng mga Pilipino ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, habang 35% ang tutol at 19% naman ang undecided. Ito ay batay sa SWS survey noong December 2024. Ayon sa survey, ang confidential funds issue at umano'y banta ng pangalawang Pangulo laban kay Pangulong Marcos ang pangunahing dahilan ng mga sumusuporta sa impeachment. Samantala, patuloy yung panawagan ng mga complainant na sana ay umpisahan na ang pagdinig sa impeachment ni BP Sara Duterte. Pakinggan naman natin ang mga pahayag ng mga naghain ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Medyo sinasabi natin parang natatakot or nagdadali-dali yung mga dili-dali yung mga congressman kasi baka mawalan sila ng support. Una po, ang malinaw, may nakomit na kasalanan si BP Sara. May corruption na involved. Dapat yun establish sa ating taong bayan. Establish sa taong bayan yun. Pangalawa, hinahamon namin ng Kongreso. Hinahamon namin ng mga congressman. Dapat manindigan kayo sa tama. At para manindigan kayo sa tama, basahin ninyo yung nakapile na tatlong complaint. Kung maninindigan ng mga congressman natin sa tama, no, na may nakomit na violation, ang second to the highest position in the land, si Sara Duterte, ang tingin ko, dun nila tingnan yung merit ng complaint at hindi sa political na, affiliation. Kasi otherwise, kung sa political affiliation lang sila titingin at magpapadalit sila doon, at the end of the day, kawawa ang taong bayan. Ibig sabihin, kapag ganun ang ginawa nila, pinapayagan nila ang corruption. So, wala mangyayari sa atin. So, ang tingnan ho nila yung merit ng kaso, yung merit ng complaint, at dapat doon natin china-challenge yung mga congressman sa panahon ngayon. Okay. Sige, yung tanong ni Marian, yung tungkol sa 13 kung merong parallel no na or merong kasabay na mobilization on the 13th. Sa ngayon itong grupo na to ang napag-usapan lang ay meron 18, January 18, January 25, January 27 at saka January 31. Ngayon, hindi natin alam kasi baka labas sa grupo na ito yung magrarally din for the 13th. So, hindi rin natin alam kung meron doon, Marian. Sige, si Keji. Kaunay lang din po doon sa rally po ng mga Iglesia ni Cristo. Una po sa lahat, syempre din naman natin pinagbabawalan yung mga kongresista na suyuin yung mga grupo na gusto nilang suyuin. Pero gusto natin na mas mabagabag sila ng kanilang mga konsensya kaysa dun sa sumuyo ng mga political groups dahil malinaw po ito na itong bahagi na ito ay mapupunta lang po sa dalawang kampo yung ating mga kongresista. It's either they are pro-corruption or they are anti-corruption. At syempre yung pagiging anti-corruption ay ang kanilang pagsuporta dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At syempre, mensahe na rin po sa mga kapwa mananampalataya, syempre bilang mga kapwa Kristiyano sa Iglesia ni Cristo ay makita din natin na kung totoo nga na para sa hustisya at kapayapaan yung rally ng Iglesia ni Cristo ay kapayapaan po ay kumpara po sa kapayapaan yung rally ng Iglesia ni Cristo, ang tunay na kapayapaan ay ang para sa maraming Pilipino ay ang kawalan ng korupsyon sa ating bansa. Sige, may tanong pa? Ma'am, ako po. Sige, sa... Good morning. Good afternoon.
Lianas Kapandi po, GMA News Online. GMA News. Ma'am, kasi given, even under the best scenario na may 1/3 and it goes to the Senate directly, pag nag-convene kayo on Monday, pwedeng ipadala na sa Senate kung may 1/3 nga eh. So, even in that scenario, campaign period na po by Feb 8, mga ganyan, 8, 11, mga ganyan. Second week ng Feb, campaign period na po. So, how do you view this timeline? Parang, I'm not even talking about the numbers in the Senate. Parang kahit may numbers kasi dito sa House, pagdating po dun sa Senate, you have to contend with the campaign period and yung numbers pa sa Senate to impeach. So, given this scenario, parang what makes you think po na feasible pa yung pag-pursue ng impeachment complaint dito? I'm not asking about the merit. Assuming there's merit, what about the feasibility? I think that's the elephant in the room right now. Thank you. Okay, steady, and then si Ma'am Sylvia sasagot. Okay, I believe that contrary to your fears that the timing is wrong, I think the timing is perfect, because now the whole Senate will be under the court of the people. Each one of them will be judged very, very, very minutely. So I think they better be careful. The senators in the upper chamber. Ngayon ho ang pinakamagandang timing. Doon sa napag-usapan namin kanina, talagang open ang possibility that the impeachment trial will be stretched at aabot pa ito hanggang sa next Congress. Kaya, in other words, magiging usapin ng impeachment sa elections. And we will have to shift the campaign para ipanalo yung mga senador na pro-impeachment. So, yun yung sinasabi ni Ma'am kanina that this is in fact perfect timing because there will be a key issue na magiging usapin sa eleksyon at manghihikaya tayo ng mamamayan na iboto ang mga senador na magi-impeach kay Sara Duterte. So that is really a very possible, probable outcome nitong pag na-action na ito before the break. So perfect. Yung mga sinabi ng ating mga complainants. Sige, may tanong pa. In other words, nothing Okay. is lost. Okay, si Kong Franz Earl po. Sa napagkasunduan po ng grupo and sinasabi natin crucial yung timing, is the group calling for a resolve na yung 2025 ay hindi matatapos nang hindi napapatalsik si Sara Duterte? So, yon ang tanong. Yung group ba? Sige, Lisa. Yung resolve ba ang grupo na hindi matatapos ang 2025 na hindi napapatalsik? Sara, resolve ba tayo doon? Mga kasama, resolve ba tayo doon? Na hindi matatapos ang 19th Congress na mapapatalsik? Well, I think resolve kami. The fact that we filed the impeachment complaint now, even before 2025, proves na gusto talaga nating ma-impeach na siya. And we are united para sa bayan ito. Hindi para sa anumang political consideration, pero para sa magandang kinabukasan ng ating bayan, ipakita natin na hindi tayo pumapayag sa katiwalian. No? Hindi tayo pumapayag sa corruption at dapat na itong wakasan. So this is actually our message. Okay na, Earl? Okay na, Earl? Follow up lang baka po. meron pang... Anyone who sige, would like to si... I Ma'am think Alab. ang core message lang namin, may dangalang Pilipino. We deserve good governance. Enough with dynastic rules, no? Number one, alam ng masa, ang iniiyak ng masa, tama na ang korupsyon. Tama na ang dynasties. We need good governance. The Filipino, ang longing ng tao natin, no? The Filipino spirit is, we keep hoping. These are very courageous leaders, no, who filed on our behalf. So ang tanong ko, sa congressman natin, nasan kayo? Sa tao ba kayo o sa pangsarili ninyo? No? So let's go to our congressmen and women. Tama na yung mga
self-service ng mga pamamaraan. No? Pagod na kami sa korupsyon, bagsak na ang ekonomiya dahil sa korupsyon. So, kami ang boss, hindi kayo. No? Be servant leaders. May dangal ang Pilipino. Ma'am, Kong, follow-up lang po. Yes, Earl. Follow up. Follow-up. Kanina rin, nagkaisa yung mga representative na tawaging corrupt and guilty si BP Sara Duterte dun sa ilang mga kaso na nakita. Yung ba ay nakabase po sa mga pagdinig ng Kamara, particular sa House Blue Ribbon Committee? Or ano po ba yung mga naging basihan natin doon para ma-reiterate lang sa taong bayan? Thank you po. Yes, Earl. Siguro kung napasubaybayan nyo o nakita yung content ng mga impeachment complaint, so particular sa second complaint na nakita ko ng buong buo, betrayal of public trust. At nilagay din talaga natin doon yung mga dokumento, yung mga testimony noong mga naganap sa mga hearing sa good government and accountability. So nandoon yun. At tingin ko dun sa first ganun din, meron ding betrayal of public trust at saka yung yung graft and corruption, so nandoon lahat, Earl. Sa third din ganun din. Parehas lang. Si Sancho. Balikan ko lang po yung Zandro Chona po from Billionario. Balikan ko lang po yung sinabi ni Sir Teddy. If in case nga po na dahil nga inevitable din naman yung election at mangyayari siya, and yung another possibility nga na baka mag-take ng backseat yung impeachment, ano yung susunod na gagawin ng ninyo kung sakasakali nga po na mag-take ng backseat itong impeachment during the elections, kasi talagang kulang na rin po talaga. Realistically, talagang kulang na po sa oras. Actually, ang objective namin is that it will take a front seat during the elections. In other words, particular sa senatorial fight, that the impeachment will be a key issue. At kailangang sumagot ang mga senatorial candidates, will they vote for the impeachment or against the impeachment. At syempre, ang mga complainants at lahat ng sumusuporta sa impeachment ay manghihikayat sa botante na suportahan ang mga senador who will vote for the impeachment. So, rather than take a backseat, we think kapag inaksyonan ito ng Kongreso at dinala na sa Senado, it should take a front seat in the elections. Pero sir, yung scenario po na paano kung talagang upuan at hindi matuloy, talagang hindi siya gumalaw from where the impeachment complaints are, ano pong right now, ano pong gagawin ninyo? Well, una, Congress has 60 days to act on it, the Committee on Justice has 60 days. And precisely, kaya nga kami may mga pagkilos na sunod-sunod on January 18, January 25, 27, and 31 is to push Congress to fulfill its duty. Tandaan din natin, ang panahon ng Enero at Pebrero ay panahon ng mga upheavals sa politics in the past. EDSA 86 was in February, EDSA 2 was in January. So first quarter storm was in also January. So maraming nangyayari sa politika tuwing first quarter ng taon. At yun ang gusto natin mangyari din. And then, may I add Alisa. also that the support of the members of the House is really very important because kung masettle yung impeachment dito, Vice President Sara Duterte will be deemed impeached. No? So she will be an impeached Vice President. Of course, yung conviction nasa Senate. But that is already, yung impeachment niya dito sa House is already half of the battle. Pero kung wala po talaga, hindi siya talaga gumalaw, what's next? Kasi it's a possibility po. I mean, I'm Tuloy speaking. pa rin yung Tuloy pa rin, mga tuloy. tuloy daw yung ating pagkalampag daw sa tuloy ba ang pagkalampag natin sa kalsada hanggang sa talagang kumilos yung Senado. Okay? Sir, kasi base po dun sa si kasaysayan natin, sa Marian, history, wala pa po ever na nangyaring impeachment trial or complaint na sinulong during an election season. So, sakali nga po, sabi nga ni Zandro, realistically speaking, hindi nga po gumalaw itong ating tinutulak na impeachment. Ano plano nyo po? Sa 20th Congress ba ay magpa-file na lang po ba ng panibago? Okay, Ma'am Sylvia? Before we move to that,
the technical scenario, I think our congressmen and senators, they themselves brought out the facts that the person involved has been unfit to serve the country because she was silent on West Philippine Sea, and this is very, very crucial to serving the people, and I think the senators and the congressmen, they have a duty to perform now. Okay. Dun lang Teddy, sa yung tanong ni Marian. Hindi pwedeng walang mangyari because we still have 60 days until June 30. So, whether Congress likes it or not, they will have to act on these complaints within 60 days, within 60 session days. So, ang usapin na lang dyan, i-impeach ba nila o hindi? And but hindi pwedeng walang mangyari, may mangyayari. Now, sa Senate, doon ang ibang usapin because the trial will most likely magpapatuloy ito hanggang sa susunod na Kongreso. Kaya nga importante yung election to ensure that pro-impeachment senators are elected. Red ulit. Si Red. Last na lang po, in connection na lang po sa tanong ni Ate Nacel, kasi you're saying nga po yung tungkol nga doon sa Senate, baka nga matuloy pa ito sa election and baka nga sa susunod na Congress. Do you think po ba itong yung pinupush yung impeachment trial po is a way din po para mawalan ng focus yung dalawang Duterte candidates na re-election ngayon, si Bato at si Bongo, kasi if they're going to be focusing on impeachment, hindi sila makakapagkampanya, and pag hindi sila kampanya, matatalo sila. So parang is this also a way din po ba na para mawalan ng focus yung mga pro-Duterte candidates din po sa Senate? Actually, can I answer? Sana magkatotoo ang sinasabi mo. So, hypothetical yung tanong halos ni Red. So, syempre, tayo, very focused tayo, no? Itong impeachment na ito, kagaya nga na nga sinabi ng mga complainants, gusto natin talaga na matuloy ito, no? Dahil, at ito rin yung magiging sukatan nga ng mga tatakbong senador at saka yung mga nakaupong senador kasi i-judge sila ng tao later on. Remember, 2028, election pa rin yan. Kaya ito yung susukat doon sa ating mga membro ng Senado. Kung ano yung kanilang position. To impeach or not to impeach, convict or acquit. So, yun po, usapin po ito ng ng interest ng ating mga mamamayan. So, saan ba sila? Sa interest ba ng mamamayan o sa kanilang sariling interest? Thank you. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.